Hey, what's up mga boss? At isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nandito na naman po ang inyong Boss Nolly Vlog nagbabalik. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Magandang isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat at magandang umaga. So most especially dun sa mga follower natin, sa mga subscriber natin na patuloy na nanonood ng ating mga video, ng ating mga vlog. So shout out po sa inyong lahat. Yan. At shout out din po dun sa subscriber natin na nagpagawa nung content na to. At syempre hindi mawawala yun dun sa mga masugid na followers natin na palaging nanonood at nagko-comment dun sa mga vlog natin. So mga boss, pasensya na kayo dahil minsan kung magtataka kayo dun sa ating FB page, so hindi kayo makapag-message dahil gawa nga ng nabura yung ating FB page, yung ating Facebook page. So doon sa naghahanap ng ating Facebook page, meron po tayong bagong Facebook page doon sa makakapanood na dati na nating followers. Mga boss, meron po tayong bagong Facebook page na Boss Nolly lang, Boss Nolly. So paki-search nyo lang yan and then i-like nyo para patuloy po kayong maging followers ng ating Boss Nolly FB page. So muli mga boss, bago tayo mag-umpisa, so shoutout po dun sa tao na nagpagawa ng content na to. So ito mga boss, at breeding season na. So ang tinatanong niya sa atin, so ito dun sa makakapanood, kasi tayo naman, hindi naman tayo maramot pagdating sa ganito. And then tinatanong niya ay syempre papaano ba since breeding season, papaano ba makakapagpalabas ng magaganda, magkakamukhang manok. So papaano ba makapag-breed ng magkakaparehas na kulay, paano ba makapag-breed ng magkakamukha, hindi yung sari-sari. So ayan, so ito pag-usapan natin yung mga boss. At paalala po muli, ito pong ating sasabihin ay base po dito sa aking karanasan bilang isang breeder. So siyempre kahit paano naman tayo ay maliit na breeder lang, pero meron din tayong alam pagdating sa pag-breed. So ayan, sasagutin natin yan kung paano ba nakakapag-breed ng magkakamukhang manok. And then ituturo ko sa inyo kung paano yan. So pero bago ang lahat yan ay siyempre ay iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe at i-like nyo, and then i-share nyo yung ating mga video. Abay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na, and then is mo yung ating munting notification bell, yung bell dyan sa gilid, yung bell button, kalimbangin mo yan para maging updated ka sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, ano pang inaantay nyo? At let's go. Ayan, so muli mga boss, muling pinapaalala ko lang po sa inyo sa mga makakapanood ng vlog na to, ito po ay isi-share natin base lang po dun sa aking experience, dun sa aking karanasan bilang isang munting breeder. So ang pagpapalabas, ayan, yung tanong niya, yung pagpapalabas, paano makapagpalabas ng mga magkakamukhang manok. So yung ibig niyang sabihin, paano makapag-breed ng uniform. Yan, uniform. So mga boss, ginagawa yan siguro dun sa ginagawa nating topic, iniisip nyo
madali lang makapagpalabas ng uniform na mga manok. So siyempre gagawin nyo, magbibreed kayo ng magkaparehas na itsura. So dapat mga boss ay magbibreed kayo ng magkaparehas na itsura nila, yung kanilang physical attribute. So dapat magkaparehas yung kanilang kulay, dapat magkaparehas yung kanilang physical appearance. Yan. So papaano ba yan? So ganito yan mga boss. Kapag ka sinabi kasi sample sa bloodline ng manok, kapag ka sinabi kasing sweater, so alam niyo naman ang literal na kulay ng sweater. So mga pula yan na banderahan. So minsan hindi sila banderahan, mga dilaw ang kanilang mga paa. So yun yung sa kulay na sinasabi na dalusape. Yan. Kapag sinabi kasing dalusape, so mostly ang kulay ng manok ay pula na dilaw ang paa. So kapag sinabing pulang linaw, ang manok mostly ay pula na medyo light, and then puti yung kanilang mga paa. Kapag sinabing pulang sunog, so yun yung mga kulay ng manok na pula na dark color. So any red rooster na dark yung kulay, so yung tinatawag na pulang sunog. So mas matingkad yung kulay niya. So dapat kapag nag-breed kayo, same color, same physical attribute. Sinabi ko nga kung ano yung physical appearance nila, kung ano yung physical characteristic nila. Dapat both parents magkamuka para yung ilalabas nila same dun sa kanilang panggagalingan. So ayan mga boss, ang pinaka-importante sa lahat kapag gusto nyo magpalabas ng uniform, wag mawawala yung kanilang phenotype. Yan, phenotype mga boss. Ayan, siguro maaari yung iba naguguluhan, ano ba yung sinasabing phenotype. Yan. So yan ay narinig na natin dun sa expert. Yan, dun sa expert na si dun isang mentor natin, si Sir Doc Marvin Rapport. So yan yung mga expert pagdating sa phenotype and then genotype. Yan. So pag-usapan naman ngayon natin ano ba yung sinasabing phenotype, genotype, yan, at saka yung genetic. Yan, kapag pagdating sa breeding, kapag po kayo gusto nyo magpalabas ng uniform, so pinaka-importante sa lahat, yung pinaka-importanting factor na dapat i-consider nyo, yung kanilang phenotype. Yung phenotype, ano ba ang phenotype? So yun yung sinasabi, tinatawag na sa isang manok na nakikita nyo dun sa kanilang panlabas na kanyuan. So mga boss, ay papaliwanag ko po. Ang sinasabing phenotype, yun yung nakikita nyo base dun sa kanilang physical appearance. So kung literal na kagaya nung unang sinabi ko, kapag sinabing dalusape, so mostly ang iniisip natin, ang dalusape ay pula na dilaw ang paa. So yung pulang linaw, pula na puti ang paa, and then etc. etc. So yun yung tinatawag na phenotype. So nagbabase po yan dun sa appearance, physical appearance ng manok, and then dun yung sila madaling ma-identify. Ano naman yung genotype? So ayan, so yan naman yung ipapaliwanag ko sa inyo. So ayan mga boss, doon naman punta naman tayo dun sa usapang genotype. Yan. So mga boss, para dun sa ibang nalilito at dun sa mga sinasabi ko, dun sa unang nabanggit ko pagdating sa uniformity at dito sa sinasabi ko na genotype, ay may connection po yan. Yan, may connection po yan pagdating sa pag-breed. Alam niyo naman, ang breeding ay mahirap yan ma-perfect.
So eka nga nung mga mentor, breeding is a continuous learning. Yan. So walang nakaka-perfect ng breeding. So maaari tamaan mo sila ngayon, lahat ng ma-breed mo magagaling, super, magaganda, and then the following year, so magbabago yung breed mo. Yan. So yung sasabihin ko sa inyo regards sa genotype na sinasabi, so ganito po yun. Paalalang muli mga boss, hindi po tayo expert ha. So ito ang sinasabing genotype ay ito yung mga klase ng itsura, physical appearance ng mga manok natin na nakikita natin. Kung ano yung nakikita natin sa kanilang physical na kaanyuan, and then iba yung dugo, kung ano yung nakapaloob sa kanila na hindi natin nalalaman. So yun yung tinatawag na genotype. Yung genotype, so para mas klaro, ang genotype na tinatawag, yun yung hindi nakikita sa panlabas na kaanyuan. So ibig sabihin nasa kanilang loob, nasa kanilang dugo. Yan, yun yung sinasabing genotype. So paano nangyayari to? So ganito yan mga boss. Kapag kayo nagbi-breed, kapag po kayo nagbi-breed, sa tagal na binibreed nyo, example, kapag nag-breed kayo ng pula, gray, or etc, and then first breeding nyo ay lumabas maganda, so naging uniform sila. So ibig sabihin na perfect nyo, and then the following year, and then lumabas ganun pa rin, so magaganda pa rin, nakuha pa rin yung itsura ng kanilang mga magulang. And then on the third, fourth, or fifth generation, magugulat kayo bakit ang breed nyo ay biglang nag-iba, nagkaroon ng ang ginagamit yung material ay pula, biglang nag-anak ng gray. Yan, biglang nag-anak ng gray, or mga tinatawag na dalusape, mga pula na dilawang paa, biglang nag-anak ng puti ang paa. So di ba magiging palaisipan sa inyo ngayon yan. Magtataka kayo, baka isipin nyo nasa lisiyan yung manok nyo. So yun yung sinasabi ko na genotype. So nasa genetic po yan mga bon, nasa genetic. So yan, dun sa nabanggit ko, yun yung genotype. Ang genotype na sinasabi, yun yung hindi natin nakikita dun sa panlabas na kaanyuan ng mga manok natin. So kagaya nga nung unang sinabi ko, baka magulat kayo sa katagalan ng binibreed nyo ay maging mag-iba. Yan, mag-iba yung itsura ng binibreed nyo. Magugulat kayo, nagbibreed kayo ng pula, bakit nangyari? Nagkaroon sila ng puti ang paa, yung dalawang pulang binibreed nyo, nagkaroon sila ng anak na talisain. So ayan mga boss, ayun naman ay yung tinatawag na genetic. Yan, dun sa mga hindi nakakaalam regard dun sa sinasabi nating genetic mga boss. So ito, another explanation, ipapaliwanag ko uli. So paalala pong muli, mga boss, hindi po tayo eksperto. So ito po ay base lang dun sa ating karanasan. So ayan, mapunta tayo sa sinasabing genetic. So ayan, 'di ba? Una, sinabi ko sa inyo, magugulat kayo bakit ang manok nyo sa tagal na binibreed nyo ay merong lalabas. Yun yung sinasabi ng karamihan na naglabas, tapos iisipin nyo, baka throwback to. So ayan, isipin nyo throwback. Kung ipapaliwanag natin ang ipapaliwanag mga boss, hanggang sa mag-uugat-ugat yan, so masyadong haba yung discussion natin. So mapunta na lang tayo dun sa genetic na sinasabi. So yung manok na ginagamit nyo sa breeding ay hindi nyo naman alam kung saan, kung ano ang pinanggalingan. Either baka dun sa kanilang mga magulang,
o sa magulang ng kanilang magulang o sa kanilang kaninunuan. Baka ang nangyayari ay meron silang infuse na ibang kulay o ibang bloodline. Kaya nga nabanggit ko nung una ay yung genotype hindi natin nakikita sa kanilang panlabas na kaanyuan na yun ay tinataglay nila sa kanilang dugo, sa kanilang panloob na kaanyuan. So magugulat kayo dun sa sinasabi ko na genetic. Sa katagalan ng pagbibreed nyo ay dun lalabas yung trait ng kanilang genetic na nanggaling dun sa kanilang mga ninuno. So yun yung sinasabi na genetic na sa dugo nila. So ayan, naway naliwanagan yung mga nagtatanong sa atin. So ayan mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. So sana nakatulong tayo, naipaliwanag natin na maayos dun sa mga nagtatanong sa atin. Then I hope na masusundan nyo. Then ang pagbibreed kasi mga boss ay hindi biro. So kailangan mabusisi yan. Hindi po pwede yung salpak ka ng salpak, pasok ka ng pasok. So dapat kung saan yung crosses o breed bloodline na maganda yung record sa'yo, mag-stick ka na lang doon. So yun lang mga boss. Maraming salamat. At dun sa mga nanonood ng ating mga vlog, dito na natin tatapusin. At kung bago ka pa lang na mapapadpad at mapadaan dito sa ating munting YouTube channel, baya ano pang inaantay mo, mag-subscribe ka na, i-like mo at i-share, and then i-hit mo yung ating notification bell. Yun yung pinaka-importante doon, yung kalembang. Sundutin mo para kumalembang. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck.